At sumagot si Lance, hindi ikaw ang gumawa nito, hindi ba? Sabi naman ni Taylor, ako nga, pasensya na. Tahimik na nakaupo si Taylor Robinson sa korte ngayong linggo, habang inilalatag ng mga taga-usig ang mahahalagang bahagi ng sinasabing ebidensya laban sa kanya kaugnay ng pagpatay kay Charlie Kirk sa isang kolehiyo sa Utah, sa isang mahalagang paunang pagdinig. Kung umabot sa paglilitis ang kaso, maaari siyang maparusahan ng kamatayan. Medyo napaiyak siya at sinabi niyang sana hindi niya ginawa yon. Mula sa testimonya ng sinasabing kalaguyo ni Robinson, mga detalye tungkol sa mga ukit na natagpuan sa mga basyo ng bala, kahilingan ng byuda ni Charlie Kirk, at ebidensyang DNA. Lahat ito ay tatalakayin natin. Alamin natin ang ilan sa pinakamalalaking pangyayari mula sa ilang araw na pagdinig. At itatanong natin, sapat na ba ito para umusad ang kasong ito patungo sa paglilitis? At sapat na ba ang naipakita para mapawi ang mga posibleng teorya ng sabwatan? Maligayang pagdating sa sidebar, inihahatid ng Law and Crime. Ako, si Jesse Weber. Isa ito sa mga pinakausap-usapang kaso ngayon sa bansa. Isang hukom ang tumitingin sa ebidensya laban kay Tyler Robinson. 23 na inakusahan ng pamamaril sa leeg ng konserbatibong aktivista na si Charlie Kirk na ikinasawi nito. Nangyari ito noong nakaraang Setyembre sa Utah Valley University, kung saan nag-host si Kurt ng isang event para sa kanyang organisasyon na Turning Point USA. At ngayon, makalipas ang ilang buwan, sa wakas ay nakakasilip na tayo ng ilan sa mga ebidensya laban kay Robinson bilang bahagi ng ilang araw na paunang pagdinig. At dito, magpapasyang hukom kung sapat na ba ang mga ebidensya, kung may sapat na batayan, at kung may probable cause para suportahan ang mga sakdal. Upang dalhin si Robinson sa paglilitis dahil inanunsyo ng mga taga-usig na maaari siyang maharap sa parusang kamatayan kung mapatunayang nagkasala. Kasabay nito, may isa pa akong gustong bantayang mabuti. Transparensya. Sapat bang ipinapakita sa media, sa publiko, para mapawi ang lahat ng mga teorya ng sabwatan tungkol sa kung sinang pumatay kay Charlie Kirk? Alam mo kung ano ang tinutukoy at nakikita mo online. Ngayon, maya-maya, makakasama natin si Attorney Rich Schoenstein. Tutulungan niya akong talakayin ng ilan sa pinakamalalaking pangyayari mula sa paunang pagdinig na ito. Pero kailangan ko munang ipaliwanag sa iyo kung paano tayo nakarating dito. Sige. Kaya si Charlie Kirk ay nakaupo sa ilalim ng puting tent ng TPUSA noong Setyembre 10, 2025 sa malawak na lugar ng Utah Valley Campus sa Orem. Libu-libong tao ang nagtipon para marinig siyang makipag-debate sa mga tao sa madla tungkol sa politika at mga isyung panlipunan. Habang tinatalakay ang isa sa mga tanong, biglang may narinig na putok ng baril. Tinaman ng bala si Kirk at nagkaroon ng kaguluhan. Sigurado akong napanood mo na ang mga video. Agad siyang dinala sa ospital. Hindi siya nakaligtas. Naiiwan niya ang asawang si Erica Kirk at ang dalawa nilang anak. Sa gitna ng kaguluhan matapos ang putok ng baril, nagmadali ang mga pulis at security personnel tukuyin kung saan galing ang putok, kung may iba pang nasugatan at kung nasa campus pa ang bumaril. At sa paunang pagdinig ngayong linggo, nagpatotoo ang dating pulis ng Utah Valley University na si Christopher Badwig tungkol sa kanyang nakita. Nung araw na yon, nakita ko si Charlie na bumalik, nakikipagkamayan, nakikipagkilala, at nagpapakuha ng litrato. Pagkatapos, dumaan siya sa ilalim ng Hall of Flags papunta sa kanyang tolda. At nandun siya, sumasagot sa mga tanong at nakikipag-usap sa mga taong nagtatanong. Yung tinutukoy mong tolda, yun ba yung nasa courtyard? Oo, yung puting parisukat na tolda. Yung puting bubong. Oo, nandun siya sa ilalim nun. I-fast forward natin sa mga 12, 20 o mga ganun. Kaya medyo lampas na ng tanghali, pagkatapos ng tanghali. Anong nangyari? Ano ang nakita mo at ano ang narinig mo? Narinig ko may kausap si Charlie, kaya napatingin ako saglit sa gilid ng railing noon. Nakikita ko ang kanang balikat ni Charlie, hindi ang buong katawan niya, kasi nasa ilalim siya ng tolda, kaya malamang ang kanang bahagi lang ng katawan niya ang nakikita ko. Sumasagot siya sa tanong ng bata, tapos narinig ko ang putok ng baril. Alam mo ba kung anong oras yun? Anong oras yun? Alas 2:23. Anong nakita mo? Noong oras na yon, nakita kong kumiling siya pakaliwa. Kaya ako, kapag sinabi mong siya, nakita mo. Charlie. Charlie? Nakita ko siyang lumiko sa kaliwa dahil hindi ko na makita ang kanang parte ng katawan niya. Pumunta siya sa ilalim ng tolda, papunta sa hilagang bahagi nito, kaya kaliwa. Sige. Maari mo bang ilarawan kung paano nag-react ang iba na nandoon?
Pagkatapos, nagsimulang magsitayuan ng lahat at nagsimulang tumakbo at naging mas magulo ang sitwasyon. Nung napagtanto kong putok ng baril yon, iniwan ko ang pwesto ko sa timog na dulo ng Hall of Flags. Pumunta ako sa pagitan ng kung saan nagtatagpo ang Fugal at ang Hall of Flags. May mga hadang panlabas doon na sinimulan kong takbuhin pababa habang sinusubukan kong makalating sa ibaba ng hagdan. May mga taong tumatakbo paakyat. May mga taong nakahiga sa mga hagdan. Sinusubukan kong tumalon sa ibabaw ng mga tao para makarating sa ibaba ng hagdan para matulungan kong mapigilan ang isang tao na malamang ay nagpapaputok. Anong nangyari pagkatapos? Pagbaba ko ng hagdan, sinabi sa radyo na nahuli na ang nagpapaputok. Naisip ko noon na mabilis lang kasi malapit lang siguro at may nahuli na kaming tao. May isa ring pulis na nagsabi sa radyo na may nahuli na kami. Kaya nagpasya ako na dahil wala nang banta, pwede ko nang tingnan kung may mga nasugatan at magsimulang maghanap kung sino na nangangailangan ng medical na tulong sa oras na yon. Pahintulutan mo ako magsalita sandali. Mahirap na nga ang magpatakbo ng negosyo, di ba? Bakit mo papahihirapan ng sarili mo sa paggawa ng lahat ng ito ng mano-mano, umaasa sa napakaraming apps na hindi naman nagkakaintindihan, di ba? Diyan papasok ang sponsor natin, ang Odoo. Ang Odoo ay all-in-one business management platform na may integrated apps na nag-uugnay ng sales, accounting, manufacturing, at shipping operations. Matematiko ang gumagawa ang Odoo ng magagandang sales orders, invoices at vendor bills, nagtatalaga ng sales teams, nagpapadala ng email update sa bawat sales stage, at gumagamit ng AI para sa mga ulat na makakatulong sa pagdedesisyon. Sa kanilang manufacturing apps, real-time na nagsisync ang inventory sa production at purchase updates, kaya laging may stock. Sa accounting, otomatiko na rin lahat. Kayong gumawa ng Odoo ng mga invoice, mag-track ng mga gastos, at mag-summarize ng data gamit ang AI para makatipid ka ng daan-daang oras. Alam mo kung anong pinakamagandang bahagi nito? Pwede mong piliin ang mga app na gusto mo at gumawa pa ng sarili mong custom workflows kaya talagang nakaayon lahat sa pangangailangan ng negosyo mo. Dalhin ang negosyo mo sa susunod na antas sa pamamagitan ng libreng konsultasyon sa isang Odoo expert. Na yon sa odoo.com/odoo.com/sidecar. Ito ay isang bagay na nagdulot ng malaking kalituhan nung araw na yon. Alam mo, 2 tao ang inaresto agad pagkatapos ng pamamaril na ito. Isang lalaking nasa edad 70 si George Sin. Dumani sumigaw na siya ang bumaril kay Kurt at inaresto siya. May isa pang inaresto pero agad pinalaya. Nagpatoto si Official Bagley na nang umakyat siya sa tuktok ng gusaling ito, natanaw ang amphitheater, napagtanto niyang maaring gawa ng isang sniper ang pamamaril. Para sa akin, nung umakyat ako doon at nakita ko ang pagkakaayos ng graba, para sa akin, mukha itong sniper pad para may taong nakahiga na nakadapa, may bakas ng siko, tuhod, at paa sa linya ng paningin sa tolda ni Charlie. Doon ko naisip na siguro hindi pa natin nahuhuli ang bumaril mula nun. Hiniling ko sa dispatch na suriin ang camera kung may tao sa bubong ng Lozi noong insidente. Ngayon, tulad ng sa paglilitis, isa sa mga benepisyo ng preliminary hearing kumpara sa grand jury na naglalabas ng indictment ay nabibigyan ng pagkakataon ng depensa na magtanong at mag-cross-examine sa mga saksi ng prosekusyon. Isa sa depensa ni Robinson ang nagtanong kay Opisyal Bagley tungkol sa kahandaan ng departamente bago ang event ng Turning Point. At alam mo ba kung ilan ang mga opisyal ng UVU na karaniwang nagtatrabaho sa inyo? 15 ang empleyado doon. At alam mo ba kung ilan ang naitalagang magbantay sa event na yon nung araw na yon? 6 kami na italaga magbantay doon. Patrol 1, 5 iba pa, at kasama ang hepe. Alam nyo ba na libo-libo ang darating na tao doon? Ikaw ba ay nagulat doon? May idea naman kami. 5 lang official nyo. 6. Anim, pasensya na. Kasama ka kasi sa binibilang ko. Naisip ko lang. And sa 6 na opisyal na iyon, lahat ba ay may dalang sandata? Anong sandata ang dala ninyo? Glock, mga pistola. At may ginamit ba sa campus na sa tingin ko ang tawag ay magnetometer pero yung mga makina sa TSA sa airport na nag-check kung may metal kang dala na dinaanan nating lahat bago pumasok sa silid hukuman? May makinang tulad nun na ginamit sa campus nung araw na yon? Wala. At sa pagkakaalam mo, may mga drone bang lumilipad sa itaas ng campus nung araw na yon? Wala akong alam.
At may kumausap ba sa'yo tungkol sa pagbabantay sa anumang malapit sa nasa ibabaw ng or nasa loob ng Lolo Z building? Na-assign ka na ba sa lugar na yon bago ang pamamaril? Hindi. Alam mo ba kung sino ang na-assign doon? Hindi ko alam. Noong umakyat ka sa bubong nung hapon na yon, may nakita ka bang alagad ng batas sa paligid? Wala. Wala bang kahit sino sa bubong? Wala. Wala bang kahit sino sa hagdanan? Wala. Wala bang kahit sino sa daanan? Wala. Sige. At sa estado ng Utah, ang campus pa ay isang gun-free zone o pinapayagan bang magdala ng baril ang mga estudyante sa campus? Ang Utah ay estado pinapayagan ang magdadala ng baril, kaya oo. At may nakita ka bang may dalang baril nung araw na yon bukod sa mga alagad ng batas? Hindi ko nakita. Alam mo ba kung may sarili bang security team si Ginong Kirk na kasama niya doon? Who? Nakausap mo ba ang alinman sa kanila? May nakita kong tao sa ibabaw ng Hall of Flags, katabi ko. Oo. Sige, at iyon bago ang pamamaril. May nakita rin ako ilan sa gitna ng mga tao at malapit sa kanya. At alam mo ba kung armado rin ang taong iyon? Alam kong armado siya. Napapaisip ako, sasabihin ba nila na sobrang magulo ang nangyari? Sigurado ba tayong alam natin ang totoong nangyari? Ilang oras matapos ang pamamaril, di umano'y natagpuan ng mga pulis ang bolt action na rifleng panganggaso. Rifle na binalot sa tuwalya sa isang masukal na lugar. Pati na rin ang mga basyo ng bala na di umano'y may nakaukit na mga salita na konektado sa memes at pop culture. Sobrang particular. Inanunsyo ng FBI na gumagamit sila ng facial recognition para hanapin ang bumarel. Dahil hindi ito nagtagumpay, naglabas ang mga investigador ng mga surveillance photo ng taong tinukoy nilang si Tyler Robinson. At mga 36 na oras matapos mapatay si Kurt, iniulat na sumuko na si Robinson. Kinasuhan siya ng 7 bilang. Pinakamabigat ay aggravated murder. May ilang kasong may nagpapabigat na salik, gaya ng umano'y sadyang pag-target sa biktima at paggawa ng marahas na krimen sa harap ng bata. Mahalagang tandaan na hindi pa nagsusumite ng plea si Robinson. Sige, para talakayin ang mga pangunahing nangyari sa preliminary hearing at ang inaasahan natin, narito si litigator Rich Schoenstein, kaibigan ng palabas at aking kaibigan. Rich, natutuwa ako makasama ka rito dahil napakaraming bagay na gusto kong pag-usapan. Tulad na nabanggit ko, hindi lang sapat na ebidensya ang kailangan para umusad ang kaso sa paglilitis, pero sapat na bang naipakita para pabulaanan at patahimikin ang mga teorya ng sabuatan. Maraming issue, lalo na mula sa pamilya ni Charlie Kurt, gaya ni Erica Kurt, ukol sa transparency. Kaya gusto ko munang pag-usapan ito. Ngayon, nagre-record tayo ngayong Biyernes ng umaga. Wala pang desisyon ng hukom. Naniniwala akong may susunod pang testimonya. Pero sa kabila ng sinabi ko, kung ikaw ang magpapasya ngayon, sa tingin mo ba ay nakapagbigay na ng sapat na ebidensya ang prosekusyon sa puntong ito para umusad ang kaso papunta sa paglilitis? Oh, walang duda. Wala akong pagdududa tungkol dyan. Sa tingin ko, 100% na mapupunta sa paglilitis ang kasong ito. Ano ang namumukod tangi para sa'yo? Ano ang mga ebidensyang magpapasabi sa'yo na may sapat na probable cause para suportahan ang mga sakdal na ito? Maraming umano'y pagamin. Iyon ang mga pangunahing ebidensya. Pagsubaybay sa kanyang kinaroroonan sa paraang tila tugma na siya ay nasa lugar. Ilang ebidensya ng DNA, ngunit talaga namang ang maraming umano'y pagamin ang magbibigay ng probable cause. Gusto ko ring talakayin yan mamaya tungkol kay Lance Twiggs. Pero nakakaintriga para sa akin ang DNA. Alam mo, pinag-uusapan nila na may DNA na nag-uugnay sa kanya sa tuwalya sa gatilyo ng bolt-action rifle, di ba? Posibleng pati sa mga basyo. Ngayon, maririnig mo ang depensa na lumalaban. Sinasabi nila, teka, hindi sigurado kung siya talaga yon. Baka touch DNA lang yon. Baka tanungin nila kung bakit pati DNA ni Lance Twig ay nasa tuwalya. Nakakakuha ka rin ng ideya kung ano ang maaaring ipaglaban ng depensa kung umabot ito sa paglilitis, di ba? Ano ang masasabi mo tungkol sa mga kontra-argumentong yon tungkol sa DNA? Magandang mga argumento niyan sa paglilitis. Pero kung DNA lang ang basehan, mahirap ang laban. Sa tingin ko, lalaban ang depensa. Sa tingin ko, magkakaroon pa rin ng probable cause.
pero may masasabi ang depensa na maaring magdulot ng reasonable doubt at makapaghahasik ng sapat na pagdududa sa bahaging yon ng kaso na nakabatay sa DNA. Pero nariyan pa ang iba pang ebidensya. Oo, may iba pang ebidensya. Gusto ko lang linawin na mas mababa ang pamantayan dito. Probable cause lang ang kailangan para ituloy, hindi beyond reasonable doubt. Mas mababa talaga ito. At gusto kitang tanungin tungkol sa isa pang bagay na sa tingin ko ay interesante. Ang mga basyo ng bala na natagpuan umano sa lugar ng krimen ay may mga ukit. May partikular silang mga mensahe. At iniugnay nila ito o posibleng iniugnay sa Dremel tool na natagpuan umano sa bahay ni Tyler Robinson. Nakita rin umano nila ang parehong bala sa lugar ng pamamaril at sa bahay niya. Naripag-usap ako kay Joseph Scott Morgan at sabi niya, magkakaroon ng eksperto para itugma ang ukit sa sulat kamay na interesante para sa akin. Hindi ko rin alam kung napapansin talaga yon, di ba? Yung mga ukit sa mga basyo ng bala bukod sa surveillance, DNA at posibleng pag-amin. Interesante rin yun para sa akin. Oo, interesante talaga. Pero hindi siya kasing bigat ng pag-amin o ebidensya ng DNA, kaya hindi rin siya nabibigyan ng parehong atensyon. Pero kung titingnan mo lang bilang circumstantial evidence, malinaw na may mga ukit sa mga basyo ng bala. Tapos nakakita rin kayo sa apartment niya ng mga kaparehong basyo ng bala at gamit pang ukit. Kapag pinagsama ang circumstantial evidence at iba pang ebidensya, pwede ka na makarating sa probable cause. Kung tama si Joseph Scott Morgan, na pareho nating kilala at pinagkakatiwalaan tungkol sa ebidensya, baka mas malinaw nila itong maikonekta at makatulong ito para matugunan ang burden of proof sa paglilitis. Isa sa mga malaping usapan nitong nakaraang linggo ay dahil parang alam na natin kung anong mga ebidensya. Pero ngayon, nakikita na natin ito sa preliminary hearing, ang tanong ay talagang, dadalhin ba ng depensa ito sa paglilitis? Alam mo yon, gusto ba talaga ni Tyler Robinson na dalhin ito sa trial? Tama ba? Mukhang lumalabas na ang mga argumento ng depensa. Sa tingin ko, magulo talaga ang nangyari. Paano masasabi na siya ang bumaril kung may ibang inaresto noong una? Wala bang surveillance footage at kaduda-duda ang DNA? May dahilan para isampa ito sa trial. Pero tinitingnan ba nila? Magkakaroon ba sila ng tapat na pag-uusap kay Tyler Robinson? Mabuti pang umamin ka na lang ngayon. Susubukan naming alisin ang parusang kamatayan sa kaso mo. Sa palagay mo ba mangyayari yun pagkatapos at hindi ko rin alam kailan babalik ang hukom para magdesisyon kung itutuloy sa trial? Mukhang matatagalan pa kasi may briefing schedule pa. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, magbi-briefing at mag-argumento sila sa Setyembre, kaya hindi pa lalabas ang desisyon bago Oktubre. Sa palagay ko, malaki ang tsansang magkaroon ng negosasyon sa pag-amin ng kasalanan. Napag-usapan na natin ito noon. Lagi namang may ganyan. Tanong ko, papayag ba ang mga piskal na alisin ang parusang kamatayan kapalit ng pag-amin ng kasalanan? Sa tingin mo ba gagawin nila? Sa tingin mo ba papayag sila sa kasong ito? Hindi ko alam dahil napaka-political ng kasong ito. Meron kasing aspeto nito na kakaiba sa karaniwan. Sa ganitong kaso, ito ay isang kaso ng pagpatay na ginawa ng isang kabataan. Para sa akin, ito ang yuri ng kaso na aalisin mo ang parusang kamatayan kung makakakuha ka ng pag-amin ng kasalanan at tabang buhay na pagkakakulong. Para sa akin, iyon ay patas na palitan. Maiiwasan mo ang gastos, bigat, at panganib ng isang paglilitis. Maiiwasan din ng pamilya na pagdaanan ulit ang lahat ng iyon. Magkakaroon ng katiyakan, magkakaroon ng sapat na parusa. Para sa akin, hindi ako paburo o sang-ayon sa parusang kamatayan. Kaya medyo may pagkiling ang pananaw ko rito. Ngunit para sa akin, patas na palitan yon. Hindi ko lang talaga alam dahil sa mga pangyayari sa kasong ito, dahil sa lahat ng nangyayari sa likod ng mga eksena, kung handa bang gawin yon ng mga piskal. Kung tumanggi sila, hilingin nila sa hurado ang parusang kamatayan. Kaya't wala nang ibang magagawa ang depensa kundi pagtanggol siya. Oo, at tingnan mo, may ilang bagay ako naiisip tungkol dyan. Una, alam mo, ang nangyari kay Charlie Kirk ay talagang karumal-dumal. Maintindihan mo kung bakit gusto ng mga piskal na parusahan ng mabigat ang tingin nilang may sala para di na maranasan ng pamilya ang sakit na ito. Tingnan mo, kahit itong 4 o 5 araw na paunang pagdinig ay napakahirap para sa pamilya. Napangiwi ang hukom nang makita ang pamamaril kay Charlie Kirk. Gusto mo bang ipakita ulit sa orado ang ganon?
Dapat din itong pag-isipan. Kahit ituloy ang paglilitis at makakuha ng huradong kwalipikado para sa kasong may parusang kamatayan, hindi garantiya na papabor sila rito. Lagi kong naalala ang kaso ng Parkland school shooter. Kurado rin yon. Napakabigat ng ebidensya pero habang buhay pa rin ang hatol. Gusto ko ring talakayin ang pinakamakabuluhang bahagi ng pagdinig na ito. Noong Huwebes, pinanood ng korte at hukom ang deposition ni Lance Twiggs, romantikong partner ni Robinson. Kinumpirma ni Twiggs sa mga opisyal na ginagamit niya minsan ang pangalang Luna sa ilang kaibigan at kay Robinson. Nagpatotoo si Brian Davis ng Utah State Bureau of Investigation tungkol sa dalawang panayam ng mga opisyal kay Twiggs. Panurin ninyo. Pamilyar ka ba sa isang tao na ang pangalan ay Lance Twiggs? Oo, pamilyar ako. At sino siya kaugnay ng investigasyon ito? Siya ang ka-roommate ni Tyler Robinson. Na-interview pa siya bilang bahagi ng investigasyon ito? Oo, na-interview siya. Ilang beses? 2 beses. Kailan ang unang beses? Ang unang beses ay noong umaga ng Huwebes, Setyembre 12, at nangyari yon sa St. George Police Department. Alam mo ba kung kinuha sa kanya ang telepono niya? Oo, kinuha ito. Kailan nangyari yon? Nangyari yon nung in-interview siya ng FBI sa St. George Police Department. At pagkatapos ay binigay niya ang kanyang telepono. Ginawa niya ito ng kusa, ibinigay din niya ito sa mga ahente. At iyon ba ay noong Setyembre 12, 2025? Tama. Binanggit mo ang pangalawang panayam kay Ginoong Twiggs. Sige, kaya para sa anumang pahayag na ginawa sa panayam, may immunity sila doon, pero hindi naman ibig sabihin na hindi na sila pwedeng kasuhan sa labas ng panayam na yon. Tama ba yon? Ayon sa pagkakaintindi ko, oo. May use immunity ba si Ginoong Twiggs? Oo, binigyan siya. Ang panayam noong Abril 2026 ay sinagawa bilang kapalit ng kanyang pagdalo at pagtestigo sa paunang pagdinig. Oo, ganun nga. Oo, ganun nga. Nagkaroon ng maraming diskusyon kung ipapalabas ang video ng deposition at kung may mga bahaging tatanggalin o i-redact. Sa katunayan, mismong pamilya ni Charlie Kirk ang humiling na ipakita ang buong panayam sa hayagang pagdinig. Kinatawan sila ng sarili nilang abogado sa kasong ito. Ngunit si Hukom Tony Graff ay nagpasya laban sa mosyong iyon. Naging nag-aatutibili akong magsalita sa mga pagdinig na ito. Naiintindihan naming Estado, Depensa at Hukom ay ginagawa ang trabaho ninyo. Pero pakiramdam ko ay kailangan naming magsalita. Gusto kong maging malinaw kung anong posisyon ng pamilya Kirk tungkol sa lahat ng ito. Naniniwala ang pamilya Kirk na dapat gawing pampubliko ang ebidensyang tinanggap sa paunang pagdinig para makita ng lahat. Walang pagtatakip. Ang korte na ito ay may mga paraang magagamit nito upang matiyak na makakatanggap ng patas na paglilitis ang akusado. Gagamitin mo ang mga ito kung makita mong kinakailangan. Iyon lang po, kagalang-galang. Kung hindi tayo magiging bukas dito, kung hindi tayo magiging tapat, kung hindi natin ipapakita sa mundo ang nangyari, magdudulot ito ng pagdududa at kawalan ng tiwala sa sistemang panghukuman. Hindi po iyon ang gusto o paniniwala namin mangyari. Hinihiling po namin sa korte na isaalang-alang ang posisyon ng pamilya sa desisyon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kami tumutugon sa media at mahalaga ito. At kay kinatawan ng biktima Erica Kirk ay kinikilala ko ang kahalagahan ng pagiging bukas at ito ay isang maselang usapin. Tinitimbang ko ang magkakatunggaling patakaran, mga karapatang konstitusyonal at pagiging bukas. Minsan, hindi perpekto ang pagtitimbang na ito. Pero sinusubukan kong kumilos para sa kapakanan ng katarungan sa paggawa ng pagtitimbang na ito at para maging tunay ang pagiging bukas. Nagpasya ang hukom na ipapalabas ang panayam, pero may mga tatanggaling bahagi. Rich, balikan mo yung isa ko pang punto. Ang paunang pagdilig na ito, hindi lang para malaman kung may sapat na ebidensya para umusad ang kaso patungo sa paglilitis. Napapaisip ako kung may korte bang tumitimbang, kung paano babalansehin ang konstitusyonal na karapatan ng akusado sa patas na paglilitis. Huwag ilabas ang sobrang detalye na pwede makaapekto sa mga posibleng mapiling hurado. Pero marami ring teorya ng sabwatan at usap-usapan na kumakalat. Maraming maling impormasyon galing kay Tyler Robinson. Inosente pa rin siya hanggat walang pruweba. Pero siya raw ang ginawang scapegoat. Sabi ng ilan,
Gawa ito ng banyagang gobyerno o organisasyon. Sapat na nailahad, kaya hati sa dalawa ang tanong ko. Una, anong masasabi mo sa desisyon ng hukom na ipalabas ang video ni Lance Twigs? At pangalawa, sa lahat ng nakita mo hanggang ngayon, sa tingin mo ba ay sapat na ang naipakita para posibleng mapabulaanan ng mga teorya ng sabwatan na kumakalat? Magagandang tanong ang mga yan. Kaya magsimula tayo sa una. Medyo nagulat ako. Mas malaman at mas may laman ang panayam kay Lance Twig kaysa sa inaasahan ko. Akala ko ang layunin nito ay para patotohanan ng mga text message kung saan di umano'y umamin si Tyler Robinson sa krimen. Pero ito ay tungkol sa relasyon nila sa ginawa ni Tyler Robinson noong araw na yon at di umano'y pag-amin niya. Napakabigat sa nilalaman ng kanyang testimonya. At siyempre, sa paglilitis, hindi mo kailanman maipapakita ito ng ganon. Hindi mo kailanman maipapakita ang video ng isang saksi na nagtetestify. Kailangan mo siyang dalhin at paupuin sa witness stand para sa cross-examination ayon sa depensa. Ayon sa depensa, kung gusto nilang iharap si Lance Twig bilang saksi, dapat nila siyang dalhin. Pero sabi ng hukom, preliminary hearing lang ito. Nagtatatag lang tayo ng probable cause. Pwede nilang gawin ito ng ganito. At medyo hindi ako komportable doon kasi alam mo, lahat ng headline ngayong umaga ay nagsasabing umamin si Tyler Robinson sa pagpatay. Yan ang sinasabi ng New York Times, pati ng iba pa. Yan na ang mga headline ngayon. Ito ang punto ng depensa. Pinayagan mong tumestigo sa korte ang tao gamit ang pre-recorded na video testimony kahit walang cross-examination. At ngayon, kumalat na ito sa buong mundo at tinatrato na parang matibay na ebidensya. Wala man lang kaming pagkakataon na i-cross-examine ang tao. Well, ibig kong sabihin, sasalungat din ako rito kasi naalala ko yung mga screenshot mula sa video ng telepono, di ba? Kung saan ipinapakita niya ang usapan sa phone na sinasabi niyang nangyari sa pagitan nila ni Tyler Robinson. Sa mga menseng yon, di umani umamin si Tyler Robinson. Kaya kahit ano pa ang sinabi niya sa kanyang testimonya, kahit ano pa ang sinabi niya sa panayam na yon, at ipapatugtog ko ng kaunti ngayon, makikita mo ito at masasabi mong iyon ang pag-amin. Iyon ang pag-amin yung mga text message. Sa tingin ko, ang ipupunto ng prosekusyon dito ay umamin siya ng maraming beses at sa iba't ibang paraan. At iyan ang talagang magpapatibay sa mga pag-amin. Hindi lang ito basta isang komentong nabanggit niya. Tama. Paulit-ulit niya itong binanggit. Sa usapan nila sa Discord, sinabi pa niya, hindi mga pare, ako talaga yon. Pasensya na. Nakikipagtalo siya sa kanila. Nung una parang usapan lang, seryoso ba? Pero ginawa ko na, pasensya na. Rich, isantabi mo muna ang conspiracy theory. Gusto ko munang patugtugin ang bahagi ng testimonya ni Lance Twig. Tandaan natin ang tanong, kung sapat na ang ipinakita para mapawi ang mga posibleng conspiracy theory. Narito ang ilang sinabi ni Twig sa naka-record na panayam. Pakinggan ninyo. Kilala mo ba si Tyler Robinson? Oo, kilala ko siya. Si Tyler Robinson din ang kimasuhan sa pamamaril kay Charlie Kirk. At masasabi mo ba kung kailan mo unang nakilala si Tyler? Sa tingin ko ay noong 2023, mas matagal ko na siyang kilala kaysa doon. Pero yun yata ang unang beses na nakita ko siya ng personal. Kapag inilalaroan mo ang relasyon mo kay Tyler. Noong una mo siyang nakilala, kahit papaano. Nung una ko siyang nakita, Hindi ko pa siya masyadong kilala noon. bago ko lang siya naging ka-roommate. Kaya alam kong kilala niya ang grupo ng mga kaibigan ko at alam kong mahilig siyang maglaro ng mga laro. Pero yun lang talaga nung una kaming nagsimulang magsama sa bahay. Sige. At dumating yung punto na naging higit pa sa pagiging magka-roommate ang relasyon ninyo. Tama ba? Kailan nangyari yon? Sa tingin ko, nagsimula kaming mag-date mga 2 o 3 buwan matapos kaming magsimulang tumira doon. Anong oras ka nagising noong Setyembre 10? Siguro mga 12 hanggang 1 ng hapon. Hindi mo kailangan magtrabaho nung araw na yon. Hindi. Nagparamdam ba si Tyler sa'yo? Tumawag o nag-text pa siya sa'yo dati? Nag-message siya sa group chat na nabanggit ko, pero hindi niya ako direktang minensahe kahit minsan nung araw na yon. Kailan mo unang narinig mula sa kanya noong Setyembre 10? Alas 11, doon sa parang automated na mensahe. Sige, alas 11 ng gabi.
Tinanong pa niya, naalala mo bang nag-uukit ako ng bala? Nag-uukit na ba siya ng mga bala bago ito? O di ko na matandaan kung kailan, pero nabanggit niyang mga ngaso sila ng pamilya niya. At tinanong niya ako kung meron kaming parang Dremel kasi sabi niya gusto niya mag-ukit ng mga mensahe sa mga bala. Sinabi ko lang sa kanya kung nasaan ang Dremel at pinaalalahanan siyang huwag aksidenteng makaputok ng bala sa bahay. Pero nan ko lang talaga ito pinag-isipan. Gaano katagal bago ang Setyembre, 10 nang itanong niya tungkol sa Dremel? Hindi ko na matandaan kasi matagal na niyang pinag-uusapan yung hunting/camping trip, mga ilang buwan na rin. Hindi ko na maalala kung kailan niya eksaktong tinanong tungkol sa pag-ukit ng mga bala. Kailan mo siya unang nakita noong Setyembre 11? So ito yung araw pagkatapos ng oo. Nakita ko siya pagising ko. Tulad ng sinabi ko, gising na siya at abala sa paggawa ng maraming bagay sa bahay. At pagkatapos, sa tingin ko, nakita ko siya pagkatapos ng mensahe na sinabi ko. Uuwi ako at sasabihin ko maglalaba ako kasi ayokong pumunta siya sa bahay ng mga magulang ko noon. Lalo na nung sinabi niyang baka may mga pulis sa labas. Umuwi ako, siya lang ang nandun, nagpaalam ako, tapos umalis na siya, sakay ng kotse. Bumalik na lang ako sa bahay ng magulang ko. Kaya kumilos siya ng parang wala sa sarili. Naglalakad-lakad ba siya? O nakaupo lang at nagpapahinga? Hindi, lakad siya ng lakad. Nangyari iyon sa bahay. Nagsalita ba siya tungkol sa ginawa niya? Hindi siya nagdetalye. Tinanong ko lang siya ng harapan kung totoo ba ang sinabi niya nung nakaraang gabi. At sinabi niyang totoo nga. Medyo umiyak siya at sinabing sana hindi niya ginawa iyon. At pagkatapos ay patuloy siyang paikot-ikot at ginagawa lang ng mga bagay-bagay sa tingin ko para lang maging abala o madistract ang sarili niya o kung ano man. Nabanggit ba niya ang plano niya pagkatapos? At sa huli, sinabi niya na kakausapin niya ang mga magulang niya o isusuko niya ang sarili niya. Sige. At nang umalis ka, ganun ba ang pagkakaintindi mo na isusuko niyang sarili niya or pupunta siya sa bahay ng mga magulang niya? Oo, at ayoko talagang manatili sa apartment namin habang nangyayari ang kahit alin doon, kahit ano pa ang mangyari. Napag-usapan niya ba ang politika? Mas siya ang nag-uusap tungkol doon kaysa sa akin. Hindi talaga ako masyadong updated o interesado sa politika hanggang ngayon. Kadalasan, nagkukwento siya tungkol sa mga naririnig niya sa radyo habang papunta sa trabaho, pati na rin sa sasakyan nila sa trabaho. Kasi parang buong crew nila sabay-sabay pumapasok, gamit ang isang sasakyan karamihan ng oras. Pero hindi ko masasabi na palagi niyang pinag-uusapan kasi hindi naman ako masyadong nakikibahagi sa usapang ganun. Paano naman si Charlie Kirk? Nabanggit niya ba si Charlie Kirk kahit kailan? Ako, hindi ko pa siya narinig magsalita tungkol kay Charlie Kirk sa particular. Sige. Paano naman mga isyong politikal? Kaya napag-usapan niyo ba ang tungkol sa isyu ng pagkakakilanlan sa kasarian at mga karapatan ng LGBTQ? Hindi naman talaga. Karaniwan, kung pinag-uusapan niyang tungkol sa politika, kadalasan ay tungkol kay Trump o mga kasalukuyang polisiya na inilalabas o pinagbobotohan. Ngayon, ayon sa ulat mula sa Fox News, si Twigs ay minsang nasa ilalim ng proteksyon ng FBI at umalis na siya sa estado ng Utah. Sige, bibigyan kita ng ideya. Binigyan din siya sa totoo lang ng use immunity reach, kaya use immunity. Hindi siya maaaring kasuhan based sa mga sinabi niya sa panayam na yon. Siguro kailangan talaga siyang protektahan dahil hindi siya agad lumantad matapos makuha ang impormasyon. Oo, pwede niyang gamitin ang karapatang manahimik at huwag magsalita. Binigyan siya ng use immunity para di magamit ang testimonya niya laban sa kanya. Pero wala pa siyang transactional immunity. Nararamdaman ko na hindi siya tinitingnan ng mga otoridad bilang kasabwat o tumulong o may pananagutan dito based sa paraan ng pagtrato nila sa buong bagay na ito. Pinayagan nilang ipalabas ang video na ito sa hayagang pagdinig sa korte. Nagkaroon ng kakaibang palitan kung saan sinabi ng hukom na may ilang bahagi na dapat manatiling lihim. At ang pamilya ng biktima ay nagsasabing, hindi, gusto naming makita ang buong video.
At nauunawaan ko ang kanilang nararamdaman tungkol doon at nauunawaan ko na napakahirap ng sitwasyong ito para sa kanila. Pero wala talaga silang karapatang magdesisyon kung anong ebidensya ang ipapakita o hindi sa paglilitis. Kailangan kong sabihin sa'yo, sa tingin ko, hindi ko pa talaga nakita at hindi ko sinasabing tama o mali. Pero sa palagay ko, hindi ko pa talaga nakita. Na ang pamilya ng biktima ay may abogadong pumunta sa korte para ilahad ang argumentong. Ipakita ang lahat sa media, ipakita ang lahat sa mundo. Ibig kong sabihin, may sinasabi yon tungkol sa pinagdadaanan nila at sa kasong ito na kailangan nilang gawin yon. Sinasabi natin na isa sa benepisyo ng plea deal ay hindi na pagdaanan ng pamilya ng biktima ang paglilitis. Pero mukhang gusto talaga nilang mailantad ang lahat. Baka gusto talaga nila ng paglilitis. Alam mo, na iba sa iba. Pero magpo-focus muna ako sandali sa pinakatanong mo na sapat na ba ito para mawala ang mga teorya ng sabuatan? At ang sagot ko ay hindi dahil mabenta ang mga teorya ng sabuatan. Kaya siguradong may isang komedyante sa internet na magsasabing ang totoong nangyari ay inatake si Charlie Kirk sa basement ng isang aso. At lahat ng ito ay isang sabuatan para ilaglag ang taong ito. May mga tao pa ring magsasabing hindi sapat ang investigasyon. Siguradong may iba pang sangkot, may mga tao pa ring magpapatuloy sa pagpapakalat ng mga kwentong ganyan. 100%. Pero yung mga sumusubok maging kapani-paniwala, yung mga nagsasabing, araw-araw ko itong tinitingnan, ganito, ganyan, sa tingin ko may mga bagay na kulang based sa nakikita ko. O kaya naman ay nagtuturo sa ibang suspect o nagsasabing hindi totoo ang pag-amin niya. Bumalik tayo rito. Binasa ni Agente Davis ang umano'y text messages ni Twigs at Robinson matapos ang pamamaril. Ayon sa Fox News, narinig na umiiyak si Erica Kirk sa gallery. Pakinggan natin ito. Kung maaari magsimula ka, kung maaari mong basahin mula sa bandang gitna, pababa kung saan nagsisimula ang Mercules, 11 PM. Pwede mo bang simulan ang pagbabasa sa ilalim nun? Kaya ito ay galing kay Tyler. Sabi niya, itigil mo muna ang ginagawa mo. Tumingin ka sa ilalim ng iyong keyboard. Humihingi ako ng paumanhin. Sandali, paano mo nalaman na si Tyler Robinson ang pinagmulan ng mensaheng ito? Iyon lang, kaya ang mga kulay abong mensahe ay mula kay Tyler at ang mga asol ay mula kay Lance. Ganon talaga, sa iPhone lang kasi napagkakaiba ang mga mensahe. At saka, si Lance sa kanyang panayam, kinikilala rin niya yon. Sino ang nagsasabi naman no? At sa itaas, sino ang nakikita nating nag-uusap sa thread na ito? Tyler. Pasensya na sa abala. Basahin mo ulit mula sa tingnan sa ilalim ng keyboard. Pagkatapos nun, sumagot si Lance. Sabi niya, ano? Tapos sabi niya, nagbibiro ka, di ba? Sabi ni Tyler, sinubukan kong burahin yon. Kung maaari nating i-scroll pababa sa pahina 2. At kung maaari kang magpatuloy sa pagbabasa. Sabi ni Tyler, ayos pa ako mahal, pero natigil ako dito sa Orem nung mas matagal. Malapit na akong umuwi, pero kailangan ko pang kunin ang baril ko. Sa totoo lang, umasa ako may itago ko ito hanggang sa mamatay ako sa katandaan. Pasensya ka na at nadamay ka pa. Sumagot si Lance, hindi naman ikaw ang gumawa, diba? At sabi ni Tyler, ako nga, pasensya na. Sabi ni Lance, akala ko nahuli na nila yung tao. Sabi ni Tyler, hinuli lang nila ang isang matandang baliw at inenteroga ang isang taong kapareho ang pananamit. Plano ko sanang kunin yung baril ko sa drop point pagkatapos. Pero na-lockdown halos buong bahaging yon ng bayan. Tahimik na at pwede na sana akong lumabas pero may sasakyan pa rin nandun. Pwede tayong mag-scroll hanggang page 3. Ipagpatuloy ang pagbabasa. Sabi ni Lance, bakit? Sabi ni Taylor, bakit ko ginawa yon? Sabi ni Lance, Sabi ni Taylor, sawa na ako sa galit niya. May mga galit talagang hindi mo na kayang ayusin. Kung makukuha ko ng palihim ang ripel ko, wala akong maiiwang ebidensya. Susubukan ko ulit kunin. Sana umalis na sila. Wala pa akong naririnig sa balita na nahanap na nila ito. I-update ka namin agad. O pasensya na, i-update ka namin bago maghating gabi. Sabi ni Lance, sige, mag-ingat ka. Gaano mo na ba ito pinaplano? Paki-scroll pa ng kaunti, Kimberly.
Sumagot si Taylor, mga higit 1 linggo na raw. Pwede akong lumapit pero may nakaparadang sasakyan ng pulis malapit doon. Palagay ko nasuyod na nilang lugar pero ayaw kong sumugal. Pwede tayong mag-scroll sa pahina 4 at magpatuloy. Magbasa ka hanggang mga kalagitnaan ng pahina, tapos pahihintuin kita roon. Ito ay habang nandun sila pero ayaw kong sumugal habang nakaparada sila doon. Kung nakita nila yon, iniisip ko na mas makakaroon ng kaguluhan. Pasensya ka na ulit at nadamay ka sa lahat ng ito. Hindi mo dapat pinoproblema ang mga ganitong bagay. Sumagot si Lance, may iba pa bang nakakaalam? Sabi ni Taylor, sa alam ko, wala. Sige, patitigilin muna kita dyan. O sige, tanong ni Lance, nandun ba ang ekstrang damit mo o nawala rin yon? O dinala mo ba talaga yon mula sa simula? Anyway, pwede mo bang palitan ng baril o mapapansin niya? Sabi ni Taylor, ang iniwan ko lang ay ang replay na nakabalot sa tuwalya. Sigurado akong naamoy yon ng K9. Munting subugero. Palitan nito, malabo. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng baril yon dahil luma na at may mga binago si Lolo doon. 4 na digit ang serial number nun. Just now may alam kung kanino yon nakarehistro. Sana kay Lolo ito galing mula sa isang patay na tao. At nagpatuloy siya, naalala mo ba nung nag-uukit ako ng bala? Karamihan sa mga mensahe ay puro meme lang talaga. Kung makita ko ang mga salitang notices, bulge, UWU sa Fox News, baka mas stroke ako. At pagkatapos, magpatuloy ka lang. Maya-maya, patitigilin muna kita. Sabi niya, kailangan ko na talagang iwanan ito, nakakainis naman talaga. Pahintuin muna kita diyan. At kung maaari, pumunta tayo sa susunod na pahina 9. At nakikita mo ba ang unang asul na mensahe sa pahina 9? Maaari ka bang magsimula doon? Kaya tanong ni Lance, kailangan mo ba ito sa pangaso? Sabi ni Taylor, hindi. Gusto ng tatay niya itong gamitin para sa pangangasong gamit ang mataas na kalibreng rifle. Sa nakita natin, masasabi kong maayos ang baril ni Lolo. Hindi ko lang. Sa tingin ko, yon ay isang 2K na scope. Sabi ni Lance, grabe naman. At pagkatapos, sabi ni Taylor, LMW, makakauwi sa loob ng 3.5 oras. Sabi ni Lance, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Sabi ni Taylor, burahin ang usapan na ito. At puputsulin muna kita riyan. Rich, sige, buong larawan dito. Sabi mo, may mga loko talagang magsasamantala. Siyempre, 100%. Pero may nakikita ka bang kahit ano na pwedeng makabuo ng lehitimo at makatuwirang argumento? Sandali lang, may kulang dito. May medyo kahina-hinala dito. May hindi ako nakikita dito. Sa tingin ko, may ebidensya na ibang tao ang gumawa at may nag-uutos kay Robinson. Nagpapanggap lang siya sa pag-amin. Hindi niya talaga ibig sabihin ang sinasabi niya. Inosente siya hanggat walang patunay na nagkasala. Pero aminin mo, pareho nating tinitingnan ang ebidensya. Sasabihin ko sa iyo, ang tanging bagay na nagpapaisip sa akin ay yung ilang testimonya mula sa kanyang ka-roommate. Sa pagkakalala ko, sinabi niya hindi nila napag-usapan si Charlie Kirk. Tama. Mukhang kakaiba yun based sa teorya ng kaso. O mga karapatan ng LGBTQ, hindi nila ito tinalakay. Mukhang ganon. Oo, tama. Kaya medyo nagtaka ako doon. Pero bukod doon, wala naman akong nakita. Yung mga palitan ng mensahe sa Discord na yon ay hindi nagtuturo ng kasalanan ng iba pa. At makakasiguro ka na, sinuri talaga ng mga investigador ang mga chat na yon, alam mo yon. Bawat detalye, tinitingnan ng lahat, bawat taong sangkot. Walang ebidensya na sangkot ang pamilya niya. Tama. Wala akong nakitang kapanipaniwalang ebidensya na may ibang taong sangkot. Ang tanging tanong lang ay si Lance Twigg. Tingnan mo, ang argumento ko dyan ay ilang beses na tayong nag-cover ng mga kasong may gumawa ng karumal-dumal na krimen na bigla na lang lumitaw. Ito ay isang tao na di kailanman nagbanggit ng anuman at walang kasaysayang kriminal. Halimbawa, sino ang mag-aakalang si Brian Kohberger ay brutal na papatayin ng 4 na di niya kilala, di ba? Iba-iba talaga ang tao. Gilgo, alam mo yon, itong tao na to ay namumuhay ng ibang buhay. Pero gusto ko ring pag-usapan ng ibang bagay. Mayroong isang sulat na di umano'y natagpuan sa ilalim ng keyboard na ito. At si Robinson daw ay kumuha ng litrato ng sulat na yon
bago ito tuluyang sinunog. Kahit hindi pinakita sa korte ang mismong sulat, detalyado ito sa search warrant ayon sa Utah outlet na KSL-TV. At ayon sa warrant, sinasabi sa sulat, quote, Luna, kung binabasa mo ito ayon sa text ko, patawad talaga. Umalis ako kaninang umaga na may misyon at nagpadala ng autotext. Malamang patay na ako o makukulong ng matagal. Nagkaroon ako ng chance tanggalin si Charlie Kirk at agad ko itong ginawa. Ngayon, iniulat din ng KSL-TV na biumani nagpadala si Robinson ng mensahe sa group chat na ito sa Discord app na pinag-uusapan namin ni Rich kanina na nagsasabing, Uy mga pare, may masamang balita ako sa inyo. Ako yun sa UVU kahapon. Pasensya na sa lahat ng ito. Susuko ako sa tulong ng kaibigan kong sheriff sa ilang sandali. Salamat sa lahat ng masasayang sandali at tawanan. Napakagaling ninyong lahat. Salamat sa lahat ng bagay. Matapos umupo sa korte at makita ang ebidensyang dumarami laban sa kanya, tanong na ngayon, ano ang gagawin ni Robinson? Bumabalik lang ako dito. Alam mo, sigurado akong may magbibigay ng argumentong yan. Napaka-kumbinyente at siya, umamin ng ganito kadetalye kahit hindi niya kailangan. Hindi na rin ako nagtataka na ginawa niya ito, di ba? Sa kwento ng prosekusyon, parang may malalim siyang problema. Siguro, kung papakinggan mo ang testimonya ni Lance Twig, makikita mong magulo ang loob niya pagkatapos gawin ito. Kahit hindi siya gaanong nagpapakita ng emosyon sa korte ngayon. Pero hindi naman nakakagulat na may isang tao na ako ng responsibilidad sa paggawa ng ganito at magbibigay ng pahayag na ganito. Para may Luigi Mangione vibe siya. Inosente pa rin siya hanggat hindi na patutunayang nagkasala. Pero hindi ako magugulat kung aamin siya, di ba? Oo, naisip mo mangyari yan. Tama, mahirap talaga. Hindi ko talaga maintindihan kung paano nag-iisip ang isang tao na gagawa ng ganitong krimen. Bakit pa nila ginawa yon? Paano nila nagawa? Hindi ko maintindihan. Kaya kapag sinuri mo ang mga detalye, mag-iiwan ba siya ng ganong sulat? Oo, kasi simula pa lang, di ko na maintindihan ginagawa niya, pwede siyang umalis. Ang napansin ko talaga sa sulat ay bumabalik sa sinabi ko kanina. Sabi niya, may pagkakataon akong patayin si Charlie Kirk. At ginawa ko. Ayon kay Twig, hindi pa nila napag-usapan si Charlie Kirk noon. Yun ang dahilan kung bakit medyo kakaiba ang sulat para sa akin. Oo. Parang bigla na lang siyang lumitaw. Bakit mo siya papatayin? Bakit mo ginagawa yan? Hindi naman natin napag-usapan yan. Medyo kakaiba yon. Pero ang buong bagay, ang buong krimen, kung nangyari nga ayon sa sinasabi, ay sobrang hiwalay sa kahit anong kaya kong ipaliwanag, kaya hindi ko maisip na mangyayari yon sa ganung paraan. Tingnan mo, ngayon nire-record natin to bago matapos ang preliminary hearing. Dapat matatapos ito ngayon. Isang araw pa ng ebidensya, pero malamang hindi agad lalabas ang desisyon ni Hukom Graf. May mga argumento at briefing pa na nakaschedule sa Setyembre. Makakakuha tayo ng sagot pagkatapos nun. Pero tingnan mo, sa legal na opinion ko, sa legal na opinion ni Rich, sa tingin ko, mukhang magpapatuloy ang kasong ito papunta sa paglilitis. Tanong ngayon, ano ang susunod na akbang ni Robinson? Salamat Rich Schoenstein sa oras mo. Walang anuman, kita tayo ulit mamaya. Iyan lang muna sa sidebar mga kaibigan. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Panurin kami sa Pick-up ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at News Nation show na Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes alas 11 ng gabi Eastern Time. Kita-kits sa susunod mga kaibigan.